I'm playing the role of Ali mismo. Ali din, Yes, the name. I will be an AI here. So, abangan nyo kung paano nangyari yon. Pero I'm part of WPS Defenders at the same time. So, ang dami kasing twist nitong WPS. Kasi, first time ata dito na magkakaroon ng parang virtual na yung AI, yung mga hologram, lumalabas sa mismong set. Ganon siya. Hindi lang siya basta edited. Ginawa sila na kinuha pa nila, I think from the US, na parang hologram. Special effects, ganyan. Yes, oo. So, abangan nyo po yan. Saka yung mga twist ng series na WPS. Kamusta maging AI? Ikaw ba familiar ka sa pagiging AI ngayon, di ba? Yes, yes. Grabe na ngayon din ang technology kasi parang mas naging aware ako sa AI doon sa mga kapatid ko. Kasi di ba tayo, sanay tayo na encyclopedia, talaga books kung books tayo. Pero ngayon may tinatawag sila na ChatGPT, nakasama na sa AI ngayon. No? Kahit anong tanongin nila. I-level natin yung encyclopedia. Di ba? The encyclopedia and the Webster Dictionary. Sinusuka mo na bang mayaman ka pag may gano'n? Ganon, di ba? So, dito parang kung ano yung nangyayari, this generation, kinolaborate nila yun with WPS para pati yung ating mga Gen Z, mga millennial, makarelate sila sa technology. Ikaw ba, ano yung unang-unang tinanong mo sa AI nung time na ano na? Ano yung unang tinanong mo sa AI? Tinanong? Tanong ka na ba? Nagtanong ka na ba? Maganda ba? Anong sagot? Ano ba? Ano ba unang tinanong ko doon? Parang parang subject siya parang kalimutan ko. Politics ba yan? Parang something like that. Then, nagulat lang ako na lahat ng description nandoon, buo. Tapos, parang kunyari, tinanong ko nga yung sarili ko. Tinanong ko. Nagulat lang din ako na syempre, nandoon yung about sa akin, yung pagiging Miss Grand. Alam nila? Yes, so binibini ako din. I-try mo. Try ko. Sarili ko. Meron lang may iba lang na parang hindi totoo. May gano'n yan. Ang network... Sa akin, meron hindi totoo. At ano na invento? Sa kami katulad yung network, dollars ang network ko dun Kinonvert. May invento din ba sa'yo? Napansin mo? Like si Don may invento doon na meron part sa akin na parang nagulat ako. Sa'yo, meron ba? Wala naman. Wala naman. Sana wag na. Wala nakalagay na married to ganito. Wala pa naman. Sige, para may expose ako. Ayun, sila. Of course, Lance is with us and Rani. So ngayon ang mundo mo, showbiz and politics. Yes, showbiz and politics. Ang politics sa'yo? I'm enjoying it. Kasi I have a foundation. Ang name is Forbes Hope Foundation. We started 2012 when I won Binibining Pilipinas. Kasama ko dyan yung iba-ibang mga beauty quiz. Pupunta kami sa iba't ibang mga lugar. Kasi dati, we chip in lang para sa mga ibibigay namin donations. Then, nag-pandemic. Sariling pera? Yes, sariling pera namin. And then, nag-pandemic. Yun na yung time na kailangan ko na palang pa-register. So, we registered our foundation 2021 under SEC and BIR. So, yung foundation namin, nag-start siya sa East Avenue Medical Center. Alam niyo yung basement nun dati, meron siyang halfway home para sa mga cancer-sick children. Ang pangalan niya ay Tahan-Tahanan. Doktora ang pinaka-head namin doon. Pupunta kami doon, nag-gift giving kami, may mga ginagawa kami, mga entertainment, kinakanta namin sila. Pero every year, broken hearted ako dahil may mga bata na pagka lumapit sa akin, tinatanong ko, nasa na si ganito? Ma'am, wala na. Kasama na siya ni Lord. So, doon din nag-start yung pangalan ng foundation namin na Forbes Hope Pag-asa Foundation. So, yun talaga yung naging baseline ko, bakit ako nasa public service. And then, along the way, medyo cliche ito talaga, sinasabi nila na you cannot help everyone. Pero with the politics, kung mananalo ka, at least, you have the power of the government na will support you to your programs. Na kahit pa paano, I'm so thankful with Tingog Party List. Ang aming first nominee is Kong Yeda, the wife of Speaker Martin Romualdez, and Kong Jude Asidre, na
dahil yung foundation namin, nakakapagbigay kami ng medical financial guarantee letter sa mga public hospital. And then sometimes, nakakaroon pa kami ng mga scholarships from CHED and from CHED, kasi ano lang kami, college lang eh. 85 average, then second year college. Tapos meron kaming mga collaboration with DOLE nung aming pangkabuhayan naman. 15,000 yun worth. So pagka nagkakaroon kami ng mga allocation o slots na gano'n, pinopost namin siya sa foundation namin, sa Forbes Hope Foundation, kasi we want na hindi selective. So lahat pwedeng mag-apply and then we pass it sa Congress. Sila yung nag-filter. Sinasabi ko nga, kung minsan hindi kayo makuha, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi pinapasa namin ulit. Dahil minsan ang allocation 20 lang, ang nagpasa 50. So yung 30 na hindi napapasa, pinupush lang namin siya, tapos pinupost namin siya. Kasi we want talaga na diretso siya sa tao. Saka yung aming medical financial with DSWD, sila mismo ang nagte-text doon sa beneficiaries. Kasi ang binibigay naming benefits is 3,000 to 5,000 pesos for laboratory and medicine. So diretso siya sa tao. Sinasabi ko nga sa kanila na itong mga programa na to, ang maganda dito, marami tayong natutulungan. Yun lang. Yun lang, masaya siya. So Masaya wala ka siya. namang mga bad experience sa politics. And by the way, next year ay... Yes. It's Re-election. election na. Yes. I filed a COC for councilor ng District 4 ng Quezon City. Ay, And, ka-district kita. Oy, saan po kayo? Sa Sikatuna. Ay, yes! Sikatuna Village. Boto ko tayo. Thank you. Thank you. And we're looking forward talaga kasi we want talaga yung mga services, mga programs ng gobyerno, maibaba. Yun lang naman eh. And then at the same time, sabi ko, ang pinaka-background ko dito, nag-aral din ako sa UP, University of the Philippines, ng Poverty Elevation Programs. So, we do some research kung paano ba masosolve yung isang problem ng community, lalo na when it comes to poverty. So, yung iba na tinatanong, anong background mo? So, before ako tumakbo, mag-file, I make sure na kahit papaano may background na ako kung paano ko gagawin yung mga programs. Kasi totoo yun eh. Ang hirap lang na tumakbo ka dahil gusto mo lang tumakbo. Or pinatakbo ka O lang. kaya ng kung pinatakbo sino. ka lang. Pero if you have the mission and the vision of what you can help to the community to serve, saka alam mo, may nakaka-addict sa politics. Ah, Alam niyo talaga? kung ano? Ano? Yung pagte-thank you, paghahag ng mga Mga tao. tulungan. Oo. Yun. Saka yung genuine smile nila. Pagka hinag ka na nung nanay na tulungan mo, may na-inspire ka ng mga bata, nakita mo na nagiging good example ka sa kanila, nakaka-addict yun. Nakaka-addict na may nagte-thank you kasi nakakagaan siya ng loob. Pero Diba? Ali, anong feeling na pumasok na rin yung mga ibang beauty queen? Oo. Tatakbo rin sila pa. Yes. I wish them luck. At syempre, kung ano man yung advocacy nila, kasi beauty pageant naman kasi bago ka dyan maging beauty queen din, may mga advocacy din. I wish them all the best. Kasi kami naman, may kanya-kanya naman kami sigurong mga advocacy at meron kami kanya-kanyang programa na gustong ibigay sa mga tao. So, I'm looking forward na yung best, yung mangyari din sa kanila. Mm-hmm.